Ito ang latest weather update. Alamin ang pinakasariwang ulat panahon ngayon dito sa Information TV Educational Channel. Malapit na pong lumabas ng Philippine Area of Responsibility itong si Typhoon Kongray. Nakalagpas na po dito sa may Taiwan matapos siya mag-landfall ngayong hapon po dito sa may southeastern Taiwan at nakalampas na dito sa may kaliwang banda po ng Taiwan at inaasahan lalabas na rin ang ating Area of Responsibility sa mga susunod na oras. Uli itong namataan 445 kilometers hilaga-hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes at patuloy na humihina sa ngayon nasa 120 kilometers na lamang po yung kanyang dalang lakas na hangin at may pagbugso hanggang 165 kilometers per hour. At kumikilos naman ng mabilis 25 kph, kumilos pahilagang kanluran at inaasang kikilos nga po panorte sa mga susunod na oras. Base sa ating latest satellite animation, yung trough o yung buntot nitong si Bagyong Leon ay siyang nagpapaulan pa rin sa ilang bahagi po ng Luzon. Taasahan pa rin po ang mga minsan malalakas na ulan, lalo na dito sa may areas po ng Mimaropa at mga kalapit na lugar. At base naman sa ating latest satellite animation ay wala po tayong inaasahan pa na bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod po na araw. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong madaling araw na po ng Friday itong si Bagyong Leon. At kung mapapansin din po nila, lumiliit yung lawak nitong si Bagyong Leon at nasa around 500 kilometers na naman po yung kanyang radius mula dun sa sentro at hindi naman nakakaabot na itong outer rain bands nitong si Bagyong Leon dito po sa may Batanes. So ibig sabihin na lift na rin po yung tropical cyclone wind signals number 2 and number 1 sa malaking bahagi po ng extreme northern Luzon. Pagdating naman sa mga pagulan, asahan pa rin po yung moderate to heavy rains or around 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan. Bukas po yan, that's November 1, sa ilang bahagi po ng Luzon. Kabilang na dyan ng Batanes, Zambales, Bataan, pababa ng Occidental Mindoro, hanggang sa may Calamian Island sa Palawan. Posible pa rin ang mga minsan malalakas sa paulan, lalo na po sa madaling araw at sa umaga ng unang araw ng Nobyembre. At sa Metro Manila naman, at natitirang bahagi ng Luzon, medyo makulimlim pa rin at some point, lalo na sa umaga, at aasahan din po ang kalat-kalat ng mga ulan at mga thunderstorms. So make sure pa rin po na mayroon tayong dalang payong, lalo na kung lalabas, papunta po sa mga sementeryo kung saan bibisitahin po yung ating mga namayapang mahal sa buhay. At para naman sa mga pagbugso ng hangin, nabawasan na rin po yung aasahang mga gustiness dito sa malaking bahagi po ng Luzon at aasahan na lamang sa may Batanes, Babuyan Islands, northeastern mainland Cagayan at silangang parte po ng Isabela ang mga pagbugso ng hangin. In terms of mga pag-alon, meron pa rin tayong gale warning naman dahil sa epekto rin po nitong si Bagyong Leon. Hanggang 8 metro na lamang po dito sa may Batanes pero mataas pa rin po ito habang aasahan pa rin ng 5.5 meters sa taas na mga pag-alon sa baybayin po ng Cagayan kabilang ng Babuyan Islands, pababa ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Kaya delikado pa rin po ang pumalaot sa mga nabanggit na lugar, lalo na yung mga mag-sea travel po ngayong long weekend dito sa may extreme northern Luzon. Magiging mataas pa rin ang mga pag-alon pero posibleng bumaba na po ito pagsapit ng Sabado ng gabi.